Mula ang salaysay kay Tuya Mochizuki. Lumikha ang Diyos ng isang aksidente na humantong sa kanyang kamatayan. Humingi ako ng tawad kay Tuya dahil sa aksidenteng pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kidlat patungo sa Earth. Laking gulat ni Tuya nang malaman niyang pumanaw na siya sa edad na 15, ngunit hinarap niya ang balita ng may kagandahang loob. Ano na ang mangyayari sa kanya? Tanong niya sa bathala. Iminungkahi ng Diyos na ipanganak muli si Tuya sa ibang universo. Pumayag kaagad si Tuya sa kanyang muling pagsilang. Bilang kabayaran, nais ng Diyos na bigyan siya ng isang kahilingan. Nang malaman ni Tuya na hindi niya ma-charge ang kanyang telepono sa kabilang mundo, hiniling niya kung maaari niyang dalhin ito doon. Sa gayon ay binigyan siya ng Diyos ng pahintulot, at natuklasan ni Tuya na maaari siyang gumamit ng mahika upang i-charge ang kanyang telepono sa kabilang mundo. Natutuwa si Tuya na ibigay ang kanyang telepono, bagaman pakiramdam niya ay wala itong halaga. Pagkatapos noon, si Tuya ay ipinadala sa ibang planeta kung saan siya ay nakipag-ugnayan kaagad ng Diyos. Nais ng Diyos na ipaalam sa kanya na ang lahat ay nagbago at na magagamit niya ang Google Maps sa bagong mundo. Sa tulong ng kanyang telepono, nahanap ni Tuya ang pinakamalapit na bayan, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niyang wala na siyang pera para bumili ng pagkain at inumin. Nag-iisip siya kung paano kukuha ng pera nang hindi inaasahang huminto ang isang karwahe sa harapan niya. Isang lalaki ang lumabas sa karwahe nang huminto ito at nagpahayag ng interes sa pananamit ni Tuya. Mula kay Tuya, nais niyang bilhin ang damit. Pagkatapos, pinahintulutan si Tuya na sumakay sa karwahe kasama niya sa bayan, kung saan nalaman niya na ang lalaki ay nagmamay-ari ng sarili niyang tindahan ng damit. Gustong bilhin ng luxury merchant ang Gucci underwear ni Tuya bilang karagdagan sa kanyang mga bagong outfit. Nakatanggap si Tuya ng ilang gintong barya kapalit ng kanyang Gucci school suit, at nagtanong siya sa fashion merchant kung alam niya ang isang kagalang-galang na inn. Ginamit ni Tuya ang kanyang Google Maps para hanapin ang Silver Moon Inn matapos itong imungkahi ng tindera. Pagkatapos, nasaksihan namin ang dalawang masamang tao na nagbabanta sa dalawang babae. Ang mga lalaki ay nag-alok ng isang pilak na barya para sa isang mamahaling bagay sa pagtatangkang dayin ang dalawang babae. Humingi ng pahintulot si Tuya na bilhin ang bagay para sa isang gintong barya upang matulungan ang dalawang babae. Bigla niyang binasag ang bagay, na ikinagalit ng mga lalaki. Sinalakay si Tuya. Biglang naalala ni Tuya kung paano pinalakas ng Diyos ang lahat ng kanyang kakayahan. Napagtanto niya na naabot na ang kanyang kapasidad bilang bayani. Mabilis na nalampasan ni Tuya ang mga manloloko bilang resulta. Pagkatapos ay binigyan ni Tuya ang dalawang babae ng gintong barya bilang bayad. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat kay Tuya sa pagligtas sa kanila at sa pera din. Natuklasan ni Tuya ang kambal na pangalan ng dalawang babae, sina Els at Linz. Nang magpakilala si Tuya, inakala ng mga babae na siya ay mula sa ibang lokasyon na tinatawag na Asian. Nang malaman ni Tuya na ang dalawang babae ay naninirahan din sa Silver Moon Inn, dinala nila siya doon. Tinuya ng innkeeper na si Micah ang kasama niyang si Els nang pumunta sila sa inn sa pamamagitan ng pagtatanong kung may mga boyfriend din sila. Ang dalawang kambal ay nakatanggap ng kahilingan na ihatid ang mga kalakal, at tinangka ng mga tao na dayin ang mga ito. Kalaunan ay narinig ni Tuya mula kay Els. Pinayuhan sila ni Els na tanggapin ang trabaho mula sa guild sa susunod na pagkakataon nang ipahayag ni Linz ang kanyang pagtutol sa paggawa ng ganoong kaduda-dad ang trabaho kaagad. Matapos marinig ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa guild, hiniling ni Tuya kung maaari siyang sumama sa kanila sa guild. Pumunta si Tuya sa guild kasama ang mga babae sa susunod na araw, ngunit ganap na hindi nabasa ang alinman sa mga sinulat mula sa bagong mundo. Hinarap niya ang dalawang babae, na nagtanong kung nakapili na ba siya ng trabaho. Ang pag-amin ni Tuya na siya ay ganap na hindi marunong magbasa ay nabigla sa dalawang babae. Nagboluntaryo ang dalawang babae na gumawa ng isang assignment kasama si Tuya kapag natapos na ni Linz ang pagbabasa ng isa. Ang Tuya ay nangangailangan ng ilang mga tool, kaya nagpasya silang magsagawa ng isang order ng magkasama. Ang susunod na hakbang para kay Tuya ay bumili ng armas at magpatala bilang isang explorer. Ang kambal at si Tuya ay nakipag-away sa makapangyarihang mga lobo. Sa unang pagkakataon, nakakita si Tuya ng mahika ng apoy at namangha siya kay Linz. Walang kahirap-hirap na natapos ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang unang proyekto. Kailangan lang nilang ibagsak ang 5 unicorn na lobo, ngunit nagawa nilang kumuha ng 6 na sungay pabalik sa guild.
Pagkatapos ay tinanong ni Tuya sina Els at Linz kung maaari nilang turuan siyang magbasa at magsulat kapag magkasama silang nagteteya. Nagtanong si Tuya kung maaari pa ba siyang turuan ng mahika. Pagkatapos ay nilinaw ni Linz na ang mga walang affinity ay hindi makakapag-spells. Hindi lubos na alam ni Tuya ang lahat ngunit natitiyak niya na binigyan siya ng Diyos ng mataas na affinity. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang isang mahiwagang kristal na maaaring magamit upang palakasin ang mahiwagang enerhiya. Pagkatapos noon, ipinakita sa kanya ni Linz kung paano gumawa ng tubig gamit ang mga mahiwagang bato. Sinabi rin niya na ang bawat tao ay may natatanging affinity, na nilayo ni Tuya na subukan. Pagkatapos gumamit ng mahiwagang kristal, nagkaroon ng malaking halaga ng tubig. Inilagay ni Tuya ang lahat ng mahiwagang bato sa pagsubok, at ang bawat isa ay tumugon sa kanya sa paraang nagpapahintulot sa kanya na makabisado ang lahat ng elemento. Natuklasan ni Tuya na si Linz ay bihasa lamang sa 3 elemento at walang sino man ang nagkaroon ng 6 na pagkakaugnay. Pagkatapos ay sinubukan ni Tuya ang paggamit ng null magic upang suriin kung ito ay gumagana. Sa gayon ay binigkas niya ang gate, at binuksan ni Tuya ang isang pintuan. Kaya't natuklasan nila na si Tuya ay nagtataglay ng lahat ng 7 pagkakaugnay, at nabigla si Tuya na pinagkalooban siya ng Diyos ng gayong kapangyarihan. Nagsimulang gumawa ng assignment si Tuya sa umaga at kumuha ng larawan ni Els na nakatulog. Bukod pa rito, binalak ng kanyang pangkat na magpadala ng liham sa kabisera ng bansa. Ang kambal ay tinanong ni Tuya tungkol sa kanilang desisyon na huwag tanggapin ang misyon na labanan ng isang malaking putik. Sinabi ng kambal na kinasusuklaman nila ang slimes. Gusto noon ng party ni Tuya na mananghalyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nila ang isang batang samurai na nakikipaglaban sa isang malaking grupo ng mga manloloko. Ang batang babae ay gutom na lumaban, sa kabila ng kanyang napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Bago sila magkagulo, natalo ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng mga kriminal sa tulong ng samurai girl. Hinawakan nila ang babae at sumugod sa isang maliit na eskinita. Yay ang pangalan ng batang babae na naligtas, at siya ay mula sa Asian nation, natuklasan ni Tuya. Nagsimulang tumunog ang tiyan ni Yaye sa puntong iyon, ang samurai girl ay hiniling na magtanghalya ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na nasa isang training tour, at ang King's Capital ang kanyang susunod na hinto. Tinanong ni Els si Tuya kung gusto nitong sumama sa Kapitolyo dahil nagpaplano rin ang grupo nito na pumunta doon. Natuwa si Els nang makita si Yae doon habang magkasama silang naglalakbay sa Kapitolyo sakay ng karwahe. Si Tuya, samantala, ay nagpatuloy sa pag-aaral ng higit patungkol sa null magic at natuklasan na dahil ito ay binuo ng mga baguhan, ang karamihan ng null magic ay hindi epektibo. Sinubukan ni Tuya ang bagong magic sa pamamagitan ng pagkuha ng hairband ni Yae sa kanyang kamay. Kahit na ito ay isang kapaki-pakinabang na spell, itinuro ni Linz na maaari rin itong ginamit para sa kasamaan, tulad ng pandurukot. Pagkatapos ay nag-eksperimento siya sa isa pang enchantment na nagpapalawak ng kanyang pandama. Bilang kinahinatnan, nakakakita si Tuya ng kakaibang aroma mula sa malayo. Nalaman nila na ang mga tao ay sinasalakay ng mga masasamang nilalang nang makaamoy ng dugo si Tuya. Natisod si Yae sa isang malaking bato habang si Tuya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang makipaglaban kaagad sa mga nilalang. Nagbigay ng spell si Tuya para iligtas si Yae nang may dumating na halimaw. Pagkatapos ay mas maraming halimaw ang nagpakita, at si Tuya ay humanga sa mga taktika ng labanan ng mga babae. Dumami ang bilang ng mga nilalang, at isang salamangkero ang nagpatuloy sa pagtawag ng mga halimaw na butiki. Natagpuan ni Tuya ang summoner sa ganitong paraan, at pagkatapos ay ginawa niyang walang magawa ang summoner sa kanyang slide spell. Ang mga kalaban ay natalo ni Tuya at ng kanyang mga kasama. Humingi kaagad ng tulong ang isang batang babae dahil nasugatan ang kanyang alipin. Pinagamot ni Tuya ang lingkod na si Lame. Pinuri sila ni Lame, at natuklasan ng mga tauhan ni Tuya na ang batang babae ay pinangalan ng Soshi at anak ng duke. Si Els at ang iba pa ay yumuko, at natuklasan ni Tuya na si Soshi ay isang miyembro ng maharlikang pamilya. Sinabi ni Soshi na dahil siya ay pamangkin ng kamahalin, hindi nila kailangang tratuhin siya ng ganoong kagalang-galang. Nang makarating sila sa kabisera, binalak ni Lame na gantimpalaan ang grupo ni Tuya pati na rin ang pagkuha sa kanila bilang isang escort. Ang ama ni Soshi ay nabuhayan ng loob nang makitang hindi nasugatan ang kanyang anak na babae at nagpahayag ng pasasalamat kay Tuya sa pagliligtas sa kanya.
Pagkatapos, natuklasan ni Tuya mula kay Duke Alfred na nagkaroon ng sakit ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalilipas at bilang resulta, nawala ang kanyang paningin. Sinabi pa ng Duke na si Sashi ay naghahanap ng isang salamangkero na makakapagpagaling sa kalagayan ng kanyang asawa. Nakalulungkot, hindi nila mahanap ang sinumang bihasa sa paggamit ng nauugnay na null magic. Biglang naunawaan ng mga kasama ni Tuya na baka pagalingin ni Tuya ang sakit ng ina ni Sashi. Pagkatapos ay ginaya ni Tuya ang isang zero magic na maaaring magpagaling ng anumang sakit. Kasunod nito, gumaling si Ellen sa kanyang karamdaman at muling nakita ang kanyang pamilya. Gusto ng Duke na gantimpalaan ang matapang na si Tuya. Nagulat siya sa dami ng perang natanggap niya nang malaman niyang nakakuha siya ng 40 platinum coins. Binigyan din ni Alfred si Tuya at ang kanyang mga kaibigan ng 4 na barya na may sagisag ng maharlikang pamilya. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang kumpanya ni Tuya upang mamili sila ng mga pagkain para sa kanilang nalalapit na paglalakbay. Bumili si Tuya ng bagong Amerikana at huli siyang dumating. Namula siya nang pinuri siya ng babae sa ganda ng hitsura niya sa bago niyang kasuutan. 2 lalaki ang naglalaro ng shogi kinabukasan. Pagkatapos ay hiniling ang isa pang shogi board mula kay Tuya. Dumating sina Els at Yae na may dalang sobrang dami ng sweets na binili nila sa isang malaking bag. Kaya, gamit ang Magic Gate spell, nag-teleport si Tuya sa mansyon ng Duke at binigyan siya ng mga dessert. Ang regalo ni Tuya ay hinangaan ng pamilya ng Duke. Ipinakita rin ni Tuya ang larong shogi kay Duke Alfred. Agad na tumanggi ang mga babae nang ihayag ni Tuya sa paghahanap ang tungkol sa malalaking putik sa susunod na araw. Pagkatapos, sa isang pagkasira, nakita namin ang grupo ni Tuya na nakikipaglaban sa isang Dark Knight. Pagkatapos ay gumawa ang Dark Knight ng isang patagong pagtatangka ng pag-atake. Sa huli, naglunsad si Tuya ng isang pag-atake, at ang grupo sa kabuuan ay natalo ang Dark Knight. Nang gamitin ni Tuya ang kanyang hinanap na spell pagkatapos patayin ang halimaw, naramdaman niya ang isang hindi mabibili na artifact na nakatago sa ilalim ng malaking bato. Pagkatapos noon, gumamit si Linz ng explosion spell para alisin ang malalaking bato sa nakapaligid na rehiyon. Pagkatapos ay natuklasan nila ang pasukan sa ilalim ng lupa ng isang kuweba. Nagsiksikan sina Els at Yae sa likod ni Tuya dahil takot sila sa multo. Habang patuloy sila sa paglalakad, nagpasya si Tuya na kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono matapos makita ang ilang sinaunang sinulat. Nakahanap si Els ng Earth Magic Stone pagkatapos niyang kunan ng litrato ang pader na bato. Ang mga babae ay nanatiling malayo kay Tuya habang tinatangka niyang magsalamangka sa bato. Bumukas ang isang nakatagong pinto na humantong sa isang misteryosong estatwa ng sumipsip ng mahika ang Earth Magic Stone. Pinagmasdan ni Tuya ang rebulto at nakitang gawa ito sa salamin. Ang light magic ni Linz ay biglang naglaho. Ang kapangyarihan ni Linz ay hinihigop gaya ng nakikita ng mga kaibigan ni Tuya. Biglang nagising ang glass statue at naging crystal insect. Gumamit si Linz ng fire magic para salakayin ang nilalang, ngunit hinigop ng halimaw ang kapangyarihan. Masyadong matigas ang shell noong ginamit ni Yae ang kanyang espada para salakayin. Si Els ang sumunod na nagtangka na putulin ang balat ng halimaw, ngunit hindi sila nagtagumpay. Si Tuya ay gumawa ng spell upang ipadala ang halimaw na lumilipad. Pagkatapos ay nagsanib puwersa ang kambal upang salakayin ang nilalang gamit ang salamangka ng yelo. Nagawa ni Els na putulin ang mga binti ng halimaw bilang kinahinatnan, at agad itong nagsimulang lumiwanag. Matapos muling makabuo, inatake kaagad ng nilalang si Els. Malubhang nasaktan si Els, at agad na tinatrato ni Tuya si Els habang inilihis ni Linz at Yae ang atensyon ng halimaw. Pagkatapos ay gumawa si Tuya ng isang diskarte upang patayin ang hayop. Gumamit si Els ng isang suntok upang maalis ang sentro ng halimaw, kasama ang kanyang mga kaibigan, nagawang ibagsak ni Tuya ang makapangyarihang halimaw, at gusto nilang sabihin ito sa Duke. Pagkatapos ay natuklasan ni Alfred ang impormasyon tungkol sa mga misteryosong nilalang ng mga guho ng kaharian. Ipinakita rin sa kanya ni Tuya ang mga larawan ng mga teksto sa mga guho dahil alam niyang hindi siya magtitiwala sa anuman. Nang hindi inaasahang matuklasan ni Tuya na Noleson ang hari, hinimok siya ni Alfred na pagalingin ang karamdaman ng kanyang kapatid. Nang si Tuya at Duke Alfred ay patungo sa palasyo ng hari, nalaman nila na ang hari ay malamang na ng kanyang kapatid. Nang magsimulang humikbi ang anak ng hari, pinapasok siya ni Alfred sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto ng kwarto.